Ito guys, ito na po, panoorin po natin. Pakinggan po natin. Hindi ko na po ipapakita yung video guys ha. WBC is zero. Wait lang, laksan lang natin. On this video, I will just die. The news will be, look, Willie died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. If you pray for me, I think I will get well. Ayan po, ang sabi po ni Doc Willie Ong, nakuha daw po niya yung sakit na ito ay dahil po noong siya tumakbo noon ng pagka-vice presidente, kasi nga po marami nagbaba sa kanya at yung po siguro yung naging trigger, naging dahilan kaya po na-stress, nag-isip po si Doc Willie Ong, kawawa naman po siya. If you keep on bashing me, I think I will die. Hindi nyo naiintindihan gaano ko kayong kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Anong ginawa nyo? Binasyo na ako ng binasyo. Sumaba sobrang loob ko. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. Ayan guys, napakinggan po ninyo yung pahayag ni Doc Willie Ong, na-stress po ng sobra. Dinamdam po maigi po ni Doc Willie Ong, naawa po talaga ako sa kanya, napapayak na po ako kanina nung nagsasalita po siya, kasi nga po ay talagang dinamdam pong maigi ni Doc Willie Ong yung kanya pong pagkatalo noon. Kumbaga po, hindi naman po yung pagkatalo niya, sorry po sa word na yun, yung pong nambash sa kanya, nambash. Dapat po ay, ayan, talagang, ito po yung naging dahilan kaya na-stress po si Doc, isip po ng isip, siguro hindi siya nakatulog, kaya po siguro ito yung dahilan, kaya po mas lalo pong naging active yung cancer po ni Doc Willie Ong. Why do you hate this one? I saw my mom. My mom died, nandun siya. Kinukuha na niya ako eh. Ayan guys, pakinggan nyo din po ang sabi po kasi ng mga matatanda, kapag daw po ang isang tao ay, ito po ay ko lang po, opinion ko lamang po ito, naririnig ko lang, pag malapit na daw pong kunin ang isang tao ay talaga pong nakikita na po niya yung mga namayapa po niyang kamag-anak, namayapa po niyang mga mahal sa buhay. Yung po ay sabi-sabi lamang po ng mga matatanda. Yung po yung mga, yung tawag po doon ay? May tawag po doon ay, basta may tawag po doon sa kasabihan ng mga matatanda. Pero alam naman natin, lalaban po si Doc Willie Ong. Kasi tingnan nyo naman, siya na mismo ang nagbablog. Malakas ang boses. Talaga pinapahayag niya na mahal niya tayong kanyang mga followers. Panoorin po ulit natin. Readmitted I was vomiting, delirious, high fever. They check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Our WBC is zero. My BP was low, 85/60, dehydrated, sepsis, vasodilation of the artery from possibly E. coli. Ow! Sakit niya. Sakit niya. Sakit ng puko. Kamusta po sa mahal kong followers? How are you? Update ko lang po kayo sa condition ko, ha? Walang iyakan muna. Buhay pa naman ako. So, today, ginagawa ko tong video, September 11, 2024. What time is it? 11 a.m. Ayan guys, medyo napaiyak tayo dun sa napanood natin. Talagang masakit daw po yung excuse me. Masakit daw po yung bandang dibdib po ni Doc. Masakit daw po yung buko. Ano ba yun? Yung sarcoma po, yung nararamdaman po niya.
Medyo napaiyak na po si Doc. Siguro po talagang masakit. Kaya po siya ay medyo emotional po nung siya po ay nag-video. Ayan. Pero ito po yung simula po ng video, medyo pansin nyo naman po si Doc, malakas ang boses, masigla po siya. Habang nagbibideo po si doktora, yung asawa po niya. Ayan. Panoorin po ulit natin. Okay, 10 a.m. Ito parang may transformation po sa akin. Hindi ko alam pa. Alam niya, gabi-gabi, parang may pumapasok na spirito dito. Hindi ko alam ano na yan. At meron ako mga nakikita. Kukwento ko sa inyo. Sabi nga nila, yung mga may cancer patients, I have sarcoma. Para sa mga doktor, you can use me as your case study din. Okay lang po. Hindi ako magagalit. I will allow it. Use Doc Willie on case study. Ganito yan. My diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. The cancer situated itself in a very tricky and devious manner. It started from the T10 to 11 spine. It grew to 16 centimeters. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. Ayan guys, ipinapaliwanag po ni Doc Willie yung kanya pong sakit na sarcoma. Dito po kasi tinry po ni Doc Willie na uminom ng tubig. Pero hindi po niya kayang lunukin. Ayaw daw pong pumasok yung tubig sa kanyang lalamunan. Nahihirapan po si Doc na lunukin yung tubig. Bukod sa hindi ko tinatawag na salbahe ang cancer. Pinilak niya yung esophagus ko. Ayan. Tapos ang ginawa ng sarcoma, inipit niya yung aking right atrium. It also blocked my right atrium, almost compressing my heart. Look at my veins. And worst of all, you know what happened? This sarcoma is almost closing my inferior vena cava, my feet, grade 3 edema, swollen feet yesterday. Today, grade 1 edema only. Grabe guys, pagang-paga po yung paa ni grade Doc. 1 edema. Grade 1, grade 2. Up to here. It's a pitting edema. See, it's a pitting edema. Look at my legs. It's pitting edema. Grabe guys. Tama na. Nakakatakot na yan. So I will show you. Sa lahat po na may cancer, I will speak in English. So everybody in the world will be inspired. If you have cancer, you have to fight. I have one of the best doctors this morning. I'm not saying they are the best, we are not the best, or Philippines is the best. It does not matter. But maybe there's some God's will that brought me here. Because when I saw all the beauty and strength, the speed, the coordination, and the brain power, everything here. Ooh, it's like everything here is happening fast speed, fast speed. Here, in 2 days, they will get all your labs ready. On the 3rd day, they will kill the cancer. So on the 3rd day, I had the first chemo, the problem I am admitted right now for 1 side effects of chemo, which is low WBC, which led to my condition. Now you will be very surprised sa mga doktor po dyan. For those doctors and health workers watching, my diagnosis right now is neutropenic sepsis. So, what I should do as cancer patient, I was given this regimen, doxorubicin, but my hair
it fell a lot. But they say all this hair will fall off. So, Ayan guys, nagtitake na po si Doc po ng gamutan ngayon at sabi po niya, unti-unti na pong nababawasan yung buhok niya, nalalagas. Pero tapos ang sabi nga po sa kanya, talaga daw pong mawawala yung kanyang buhok, manlalagas po daw ito. Ayan, yan po yung pagdadaanan ni Doc. Masakit pong panuorin, awang-awa po talaga ako kay Doc, pero sa akin po, wala po talagang imposible. Wala pong imposible. Sa mahal na Panginoon, sa Puong May Kapal, kapag ikaw po ay hinipo ng mahal na Panginoon, talaga pong pagagalingin ka po niya. Wala po talagang imposible sa mahal na Panginoon. Umasa po tayo sa ating mahal na Panginoon na siya po ang dakilang manggagamot. Siya po ang nagpapagaling ng lahat po ng karamdaman, bumubuhay ng patay, nagpapalakad ng mga pilay, papakita ng mga bulag, ng mga bingi, nakakarinig ang mga bingi. Kaya wala po talagang imposible kung tayo po ay mananalig, kung tayo po ay maniniwala kay Jesus sa mahal na Panginoon na tayo po ay kanyang pagagalingin. Kaya si Doc po malakas ang fighting spirit. Kitang-kita nyo naman, kahit hirap na po siya, palagi po siyang binabanggit niya po yung mapapagaling siya, gagaling siya. Dapat ganun po ang mga talagang lumalaban po ay yung mga cancer patient po natin. Laging positive po lagi. Kasi lagi tayong tatawag kasi wala naman po tayong ibang aasahan, wala tayong ibang tatawagan kundi talaga po yung nasa taas. Ang mahal na Panginoong Hesus po lamang. Siya po lamang talaga ang ating kakapitan sa lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. but in my life, here, I also that's why everything I eat is metallic. I have sores because chemotherapy, they say, is a poison. It kills the cancer cells, but it also will kill some of your healthy cells. But the issue right now is we have to attack the cancer. The 16C and mass, doctor says it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it. Ayan guys, ito na po yung sinabi ni Doc, hindi daw po pala pwedeng operahin yung kanya pong sakit o yung kanya pong cancer. Gawa po ng marami daw pong dugo. Maraming dugo ang mawawala. Maraming dugo ang kumbaga po ay lalabas kapag inopera po yung alisin yung bukol o cancer po na nandun sa katawan ni Doc Willie Ong. Kaya ang ginagawa po kay Doc Willie Ong ay kinikemo po siya, pinapatay po yung bad bacteria. Pero ang problema naman po, may sumasama po ng mga good bacteria habang siya po ay nagki-chemotherapy. I thought last week I was dead already. In the Philippines, I do not know if I will live or I will die. This is not about issue about country. Wala po. Parang God's will lang to. So, you judge, you bash, you do. Sa akin lang if you pray for me, I think I will get well. If you keep on Gagaling ka, Doc. bashing me, Gagaling ka. I think I will die. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the bashing I Ayan na got guys, from nagiging the emotional na si Doc. 2022 vice presidential campaign. I got so many bashing. I just ran for vice president. What did I do wrong? I did not do anything wrong. I love every one of you. I'm doing this for the Philippines. Di ba may kasabihan tayo? Ang mamatay ng dahil sa'yo is the Filipino worth dying for. Gusto ko tumakbo, pero paano ka tatakbo? Sabi ng doktor ko, Kena, hindi ka na makakahabol. You have no more time. I need 2 to 3 months before they say if I will live or I will die. I was close to death 2, 3, 4, 5 times. I was having visions of war already.
They say I was delirious. They say I was insane. I had many mental exams. So ito po, this is what you do. You have cancer patient. You have to try and try, get the best doctor, get the best diagnosis wherever in the world, US, UK, wherever you go. Nahihiya, I am just ashamed. You know why? Because I'm lucky to have some money and people supporting me. You know my medicines, how expensive. I'm taking meropenem, carbapenem. Wait lang guys. May ads. Antibiotics. But our countrymen are very poor. They do not have health care. They are just dying there from the corruption of politicians. I'm sorry. Nakita nyo, why is my voice like this? Why is my voice like this? Wala na ako boses. Na-dry na ako. Paus na ako. The old Doc Willie is gone. The Duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie. Oh. Kaya pag sabihin nyo duwag at pagtok si Doc Willie, yun yung luma ha. Iba na to. Pasensya na po mga politiko, masasagasaan ko na kayo ngayon. Anyway, pagkat ko dila ko, mali siguro sinabi mo to. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. Pasensya na po. Nagkaka-vision ako kagabi. I asked my doctor, every night I dream there is a black hand trying to attack me. You can say I am crazy, okay lang. I do not have fear anymore. I don't care if you bash or like me anymore. I will tell you the truth. Let me drink a little rose. Yan guys, hanggang doon na lang po muna yung ating video kasi po talagang nahihirapan na po si Doc. Kahit po ako nahihirapan, kahit nanonood lang po ako sa kanyang video, hindi ko na po kayang panoorin si Doc. Sobrang hirap na po talaga si Doc. Nakita nyo naman po yung katawan niya, bagsak, tapos yung mga baba nung kanya po mga binti, pagang-paga na po, tsaka hirap na po siya lumunok ng tubig. Yung hininga po niya habol na po Ang hiling ko lamang po sa ating mga supporter at ang mamahal kay Doc Willie Ong, ipagdasal po natin siya. Ipagdasal po natin si Doc Willie Ong na makarecover po, maging malakas ang kanyang katawan, malabanan po niya yung cancer po na nasa katawan po niya. Tutunawin po yan ng mabait na Diyos. Tutunawin po yan, lulusawin po yung cancer na yan. Basta manalangin lang po tayo, magtiwala tayo sa Kanya, na siya po ang magpapagaling kay Doc Willie Ong. Walang imposible sa kapangyarihan po ng mahal na Panginoong Hesus. Okay po. Salamat po.